Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw. Ako po si Charlotte, 55 anyos, tubong Visayas. Ang kwentong ibabahagi ko po ay nangyari noong taong 1992. 23 anyos lamang ako noon. Minsan, nakipiesta ako sa isang lugar sa Karatig Bayan. Mula sa bahay, babiyahe kami ng halos 3 oras. Bali mga kamag-anak ko rin ang napuntahan namin sa lugar na yon. Kaso nga lang, ang karanasan naming ito ay hinding-hindi ko kailanman makakalimutan. Nagkasundo kami ng pinsan kong si Ate Sofia na makibispira sa bahay nila. Sumama sa amin ang kasintahan ko na si Jared. Dahil anya, titikim siya ng masasarap na putahing ipapagaya niya sa nanay niya kapag nagpiesta naman sa kanila. Basta Jared, lagi mong tatandaan ha, magkaibang syudad sa probinsya. Pagdating natin sa bahay ni na Chang, bumati ka ha. Kopya mahal, kung gusto mo nga, magmamano pa ako sa kanila. Sabay magpapakilala na ako ang lalaking makakasama mo na habang buhay eh. Baliw ka talaga. E di kapag nagsumbong sina auntie kay mama, magwawala yun. Malalagot tayong dalawa. Mahal, totoo naman talaga na pananagutan kita. Saka wala na ako nakikitang ibang babae sa buhay ko, kundi ikaw lang at natatanging ikaw. Sus, naging sweet na naman ang dalawang ito. Aba, at napansin na naman kami ng pinsan ko. Ate, ano yan? Papait na naman ang ampalaya mo niyan. Sofia, humanap ka na kasi ng boyfriend. Para naman may mag-aalaga sa'yo. Para hindi ka naiinggit sa amin. Alam mo kasi, masaya ang may kasintahan. May kasama ka sa bawat lakad. May kausap. May kayakap sa malamig na gabi. Ayoko nga, ang saklap kaya magkaroon ng kasintahan. Nakakasuka. Tsaka itigil mo na yung kaharutan mo ah. Parang pinariringgan mo lang ako ng mga bagay na gusto mong gawin sa pinsan ko eh. Kakainin mo rin balang araw ang lahat ng sinasabi mo ate. Alam ko naman na babae ka at bibigay ka rin. At ano naman ang ibig mong sabihin na may lalaking makakapagpalambot sa bato ko ng puso? Naku, huwag kayong mangarap. Teka, ano ba yung pinapangarap mo at kinikilig ka dyan? Ayun nga po, darating din ang araw na magkakaroon ka ng boyfriend at magiging sweet ka rin sa kanya. Baka nga masahol ka pa sa akin ano? Imposible yan, oy. O bakit tawang-tawa ka Jared? Ano talagang inaasahan nyo na magkakaroon ako ng jowa? Aba, wag na kayong mangarap. Tsaka pwede ba, wag nyong i-focus sa akin ang usapan. Magpalit nga kayo ng paksa. Oo nga mahal. Namumula na si Sofia oh. Mamaya niyan, maihi na yan. Aba, hayop to ah. O siya, ibang usapan na uy. Ikaw mahal, itigil mo na yung pang-aasar mo kay ate ha. Nagmamaneho ka kaya. Mamaya niyan, imbis na kina ate tayo tumuloy, diretso na tayo sa palasyo ni Cupido niyan. Ginatungan mo pa talaga. Aray, ate bakit mo ko piningot? Ang sakit kaya ng tenga ko. Ang ingay mo kasi. Hay nako, ang pagmamahal kapag tinatanggi mas lalong gumigit-git. Nakita kong napapailing si Ate Sofia habang inaasar pa rin siya ni Jared. Ako naman, panay ang pagpuri ko sa magagandang tanawin na nakikita ko sa paligid. Hindi ko magawang makatulog, lalo na at napapansin kong malapit na kami sa bahay ni na auntie. Sa may bukana ng baryo, nakita namin ang makukulay na banderitas, ang mga nagagandahang palamuti sa bawat tahanan. Abala ang mga tao sa paligid, marami ring nagtitinda. May mga naghahanda ng nagagandahang kurtina. Hindi ko mapigilan ng humanga. Pagdating namin sa bahay ni na Ate Sofia, nagsibabaan na kami. Sinalubong kami ng ilan sa kanilang mga kasambahay. Nandito na tayo. Halika kayo pinsan, Jared. Pasok kayo. Ma, nandito na ang anak niyong maganda. Ay naku ate, mas maganda ako sa'yo. Pumapangalawa ka lang no? Nainggit ang ale. Ako ang ate kaya una akong naging maganda kesa sa'yo. Che, tuwing piyesta ka lang naman maganda eh. Ako araw-araw na maganda. Abang sama mo sa akin ha. Talagang paninindigan mo ang kagandahang yan ha, na nagmana lang naman sa akin. Tinamaan ako ron ha. Maganda naman talaga ang mahal ko ah. Tama na nga yan.
Ano, papasok ba kayo o hindi? Naghihintay na si na mama o? Teka lang, may dala po tayong pasalubong, hindi ba? Kailangan ko munang kunin yun. Ako na, mahal. May kabigatan yun, hindi ba? Naku, ang bait mo talaga. Salamat, mahal. Hay, ayan na naman. Nakakaimbyerna na kayong dalawa ah. Natawa na lamang ako sa naging reaksyon ni Ate Sofia. Alam ko naman kasi ang dahilan kung bakit ayaw niyang magkaroon ng nobyo. Minsan na siyang naloko at ayaw niyang maulit ang kapalpakang nangyari noon. Natatandaan ko, umuwi siyang luhaan at puro sugat ang braso dahil nakipagsabunutan pa siya sa babaeng ipinalit ng lalaking nanloko sa kanya. Siya ang ginawang masama at pinalabas na naging kontrabida sa buhay ng dating kasintahan. Ito ang nagtulak kay Ate Sofia na maging mahilig sa pagkain. Sa edad na 18, marami-raming masasarap at kakaibang putahe na siyang natutunang lutuin. Halos hindi na nga niya maipahinga ang sarili sa pagkalakap ng iba't ibang sangkap at panimpla na alam niyang kahihiligan ng kanyang pamilya. Maging ako ay nahimok na niya na tumikim ng iba't ibang klaseng pagkain. Dahilan para magkasundo kaming umuwi sa probinsya para makipiesta. Ipinakilala namin si Jared kay auntie at sa iba pang kaanak. Panay pa rin ang biruan nila sa pangunguna ni ate. Naku ma, sa susunod na balik ng dalawang yan dito sa atin, kasal naman na ang ipaghahanda natin. Naku, kailangan may alkalde na sa pamilya natin para magkasal sa kanila. Ano pa nga ba? Diyan naman talaga patutungo ang lahat na magkakarelasyong nagmamahalan, hindi ba? Oy Jared, tumigil ka ha. Ang bata pa ng pinsan ko, huwag kayong magpapakasal nang hindi pa siya handa. Ate ko, huwag kang mag-alala. Kahit bata o matanda na akong ikakasal, ikaw pa rin ang magiging maid of honor ko. Pinaganda mo pa eh. Eh ako lang naman ang kaibigan mo. Kung naging bakla si Jared, eh baka trio na tayo. Bakla talaga? Hoy Sofia, magsisisi kang tinawag mo akong bakla kapag nakilala mo ang kuya ko. Sigurado, maglalaho ang pagiging man-hater mo. Sus, kahit sino pang ipagmayabang mo sa akin, wala silang laban. Mas matapang ako sa kanila, no? Tama na nga yan, nagsiselos na ako sa inyo eh. Mamaya niyan kayo na ang magkatuluyan. Kadiri ka, Charlotte. Pinsan ba talaga kita? Wag na wag mo akong itutulak sa hayop na yan at hindi kita matatandya, no? O, dito lang muna kayo ha, aayusin ko ang mga tutulugan nyo. Aha, dapat siguro tawagin ko siyang ate. Para naman maging kagalang-galang siyang tingnan. Mahal, umayos ka naman. Ikaw talaga oo, masyado ka mapang-asar. Kaya tuloy gigil na gigil sa'yo si Ate Sofia eh. Eh kasi naman, masahol pa siya sa nanay mo. Hayaan mo na, nag-iingat lang siya sa akin. Ayaw niya ako magaya sa kanya kaya habang maaari, inilalayo niya ako sa mga bagay kung saan pwede akong masaktan sa hinaharap. Ibahin mo naman ako. Alam mong mahal kita. Kung hindi, bakit pa ako sasama sa'yo dito, hindi ba? Alam ko naman yun eh. Kaso nga lang, sana maintindihan mo na hindi lang ikaw ang nagmamahal sa akin. Kaya kung gaanong pag-iingat ang nais mong gawin sa akin, mas higit pa ang nais nila. Lalo na at magkakadugo kami. Sa bagay, naiintindihan ko naman. Pero hayaan mo, hindi naman ako gagawa ng mga bagay na ikasasakit ng puso mo. Palagi mong tatandaan na isa na ako sa magtatanggol at magmamahal sa'yo. Maraming salamat, Jared. Oh, narito lang pala kayo eh. Sige na, Jared, nakahanda na ang kwarto mo. Ikaw naman pinsan, sasama ka sa akin. Teka lang, Sofia. Sigurista ka eh. Ba't mo nilalayo si Charlotte sa akin? Hindi ba kami magtatabi? Subukan mo lang, Jared. Puputulan kita ng kinabukasan. Aba, hindi pa kayo kasal para tabihan mo siya sa kama ha? Magpapakasal naman talaga kami. Saka mabait naman ako eh. Talagang ipipilit mo pa yung gusto mo? Aray, ang sakit nun ah. Bakit mo naman ako binatukan? Eh malandi kang lalaki. Hanggat kasama niyo ako, hindi mo mahahawakan man lang ang pinsan ko. Baka lang naman kasi makalusot. Makalusot ka dyan. Alam mo bang 7 manliligaw ng kinatay ng tatay ni Charlotte? Ha? Bakit? Kasi makakati ang pantog nila. Kaya ikaw umayos ka at ayoko machismis ang pinsan ko. Alam mo dito sa probinsya maraming mga mata. Oo na.
Joke lang naman yun eh. Che, magpahinga ka na! Naghiwalay kami ng landas ni Jared at nagtungo na ako sa kwarto na tutuluyan namin ni ate. Ito ang lumang bahay na nakagisnan ko na noon. Bata pa lang ako, madalas akong isama ni na mama at papa sa lugar na ito. Nakasaksi na ako ng iba't ibang klaseng okasyon. Marami na kaming naging magagandang alaala, kabilang na ang nakagawian na naming pagsasama-sama tuwing piyesta. Hindi lang kasi kami nandito sa bahay para magsalo-salo, kundi sabay kaming pupunta sa baryo para mapanood at makisaya sa saluhan ng mga mamamayan na inoorganisa ng alkalde at ng kanyang mga kasamahan. Tuwing piyesta, nag-iimbita sila ng mga magagaling na tagapagluto mula sa iba't ibang kainan sa lungsod para sumali sa isang kompetisyon. Ang goal nila para manalo ay paramihan ng taong lalantak sa pagkain sa bawat mesang naka-assign sa kanila. Nadabik kami ni Ate Sofia, lalo na at pareho kaming mahilig sa pagkain. Kaya naman kahit maaga pa para magpahinga, pinili ko na muna ang matulog nang sa gayon may sapat na lakas kami bukas na magpunta sa baryo para makisali sa kasiyahan. Charlotte, dito ka na muna ha. Tutulungan ko lang si mama na asikasuhin ng mga gagamiting kubyertos. Naku, kailangan niyo ba ng tulong ate? Pwede naman kung mamaya na ako matutulog. Wag na Charlotte, ayos lang ako, okay lang. Matulog ka na at ako nang bahala. Babalik naman ako mamaya eh. Sige ate, matutulog na lang muna ako. Teka, pagsasarahan muna kita ng pinto ah. Inihatid ko si pinsan sa may pinto. Habang papalayo ang babae, napansin ko naman na may gumagalaw sa likod ng kurtina sa dingding. Nagdududang nilapitan ko ito at sinilip. Gayon na lang ang pagkagulat ko nang makita kong si Jared pala ang nagtatago at nakangising nakatingin sa akin. Anong ginagawa mo, Jared? Mahal, huwag kang maingay. Mamaya mahuli tayo ng pinsan mo eh. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Dinadalaw ka. Dalaw talaga? Nasa iisang bahay lang kaya tayo. Saglit lang naman eh. Saka may ikikwento lang ako sana sa'yo. At ano naman yun? May kwentuhan kasi yung mga naguhugas ng plato sa likod bahay na abot sa bintana ng kwarto ko ang mga boses. Alam mo na, may pagkatsismoso din ang kasintahan mo. Kaya naintriga akong pakinggan sila. May mga mambabarang pala dito sa bayan ni na Sofia. Ano? Mambabarang. Hindi mo ba alam yun? Sila ang mga taong may kakayahang gumamit ng itim na mahika. Kaya nilang pumatay ng tao gamit lamang ang mga manika o di kaya inuutusan nila ang mga insekto. Sa pagkakatanda ko nga, pinakapopular sa lahat ng ginagamit nilang insekto ay ang bubuyog. Grabe, ang bilis mong makasagap ng balita, Jared. Ayos lang yun. Mahal mo naman ako, di ba? Loko ka, tama na yan tungkol sa barang na yan ah. Bumalik ka na sa kwarto mo, mamaya maabutan ka ni ate dito, mapingot ka pa. Aalis na ako. Pakis muna. Jared, ano ba? Uy, kinikilig ang mahal ko. Baliw ka talaga. Sige na, isa lang. Ang kulit mo ah. Dala ng ayaw talagang makinig sa akin ni Jared, wala akong nagawa kundi ang halikan nga siya sa pisngi. Nagkahiyaan pa kami pagkatapos. Hindi naman kasi kami katulad ng iba na konting dampi lang ng balat, laplapan na kaagad. Kahit may pagkapilyo si Jared, nirerespeto niya ako. Dahilan para mahalin ko siya at ipagmalaki sa aking pamilya. Salamat, mahal. Paano? Sibat na ako ha? Parang naririnig ko na ang mga yabag ng paa ni Sofia. Mamaya na mahal, magpahuli ka na lang kaya sa kanya nang makurot ka niya. Ayoko nga. At tumakbo nga si Jared pabalik sa kanyang kwarto. Natawa na lang ako sa kanyang ginawa. At habang nasa silid, kahit pala sobrang pagod namin sa biyahe, hindi ako makatulog. Maingay kasi. May kalakihan ng bahay ni na Ate Sofia. Bakit naman hindi? Sinadya ito ng nanay niyang kapitana para sa mga pagtitipong ganito. Hanggang pabiling-biling na lamang ako. Kalaunan, nagpasya akong bumangon. Inabala ko ang sarili ko sa paghahanap kay Ate Sofia na noon ay natagpuan ko sa kusina. Pinsan, bakit gising ka pa? Ano, may kailangan ka ba?
Wala naman po ate, nahihirapan lang akong makatulog, namamahay yata ako eh. Hindi na ako magtataka, naninibago ka lang, iba kasi ang ingay na naririnig mo sa syudad at dito sa probinsya. Sa bagay po, alam mo na, nasanay lang ako sa mga tunog ng sasakyan at makina. Dito, ibang tunog naman, mga kuliglig at bulungan o di kaya'y tawanan ng mga tao. Pasasaan ba't masasanay ka rin? 1 linggo pa tayong mananatili rito, kaya hindi pwedeng hindi ka makatulog. Ang mabuti pa umidlip ka na muna. Sige ate, pero okay lang po ba kung doon ako sa may sala matulog? Ikaw ang bahala, total wala namang tao doon. Salamat po ate ah. Huwag kang mag-alala at magiging komportable naman ako kahit saan pa ako mahiga. Oo nga pala, si Jared. Simula nang ituro ko sa kanya ang kwarto niya, hindi ko pa naman siya napapansin na bumaba. Baka naman natutulog na. Ah, siguro nga. O paano ate, dito na muna ako ha? Sige, magpahinga ka na ha? Opo, salamat ate. Nagtungo kaagad ako sa sala at napangiti nang makitang wala namang tao. Nahiga ako sa sofa at piniling maging komportable habang nakatitig sa sahig sa 2 palapag. Napakunot noo ako nang marinig ang ingay mula sa kusina kaya muli akong napabangon. Maya-maya pa, pumasok sa sala si Ate Sofia kasama ang isang hindi pamilyar na babaeng may pagka-chubby ang katawan, may alung-alung kulay tsokolating buhok at may dalang bag. Kaagad akong ngumiti nang mapabaling ang tingin nila sa akin. Charlotte, halika, ipapakilala kita sa anak ng kaibigan ni Mama. Hi! Hello, ikaw pala ang pinsan ni Sofia. Ako si Annie, family friend. Isa akong chef. Ikinagagala kitang makilala, Ate Annie. Isa si Annie sa mga chef na kalahok sa paligsahan bukas, pinsan. Talaga ate? Naku, good luck sa'yo ah. Sana ikaw ang tanghaling panalo. Alam mo, palagi na talaga akong nananalo. Nung nakaraang taon ako ang champion. Sigurado naman sa mangyayaring paligsahan bukas, ako pa rin ang hahawak ng trono. Natahimik ako sa kanyang sinabi. Medyo nakaramdam ako ng kayabangan, kaya naman napatikhim na lamang ako para mabawasan man lang ang tensyon. Ah, ganun ba? Sige ate, good luck sa pagkapanalo mo. Ate Sofia, babalik na lang ako sa kwarto ah. Mukhang mag-uusap pa kayo ng kaibigan mo eh. Sige Charlotte, basta ikaw matulog ka na ha? Sigurado yan ate, makakatulog rin ako. Bigla akong inantok eh. Sakali man na may kailangan ka, hanapin mo lang ako ha? Tumango ako at umalis na ng sala. Nagtungo na lang ako sa kwarto at doon piniling mahiga. Kakakakilala ko pa lang kay Ate Annie pero hindi ko gusto ang ugali niya. Medyo mayabang at mataas ang kumpiyansa sa sarili. Kapag lagi siyang ganyan, hindi malayong babagsak siya at lalagapak sa lupa. Sa ganoong alalahanin ako nakatulog. Nang muli akong dumilat, maingay na ang mga manok. Maging ang mga tao ay kanya-kanya na sa pagkilos sa kusina. Iba sa kanila, ininit lang ang lutong ulam. Ang tiyo ko naman na tatay ni Ate Sofia, nadungawan ko sa bintana na hawak ang kanyang manok panabong habang ipinagmamayabang ang mga sabong na naipanalo nito. Inaantok pang kinuha ko ang tuwalya at saka naligo. Nang mapreskuhan, lumabas na ako ng kwarto. Nasa labas na ng silid si Jared. Kagaya ko ay bagong ligo din at mukhang hinihintay na lamang ang paglabas ko. Magandang umaga! Uy, ang aga mo ah! Abay, oo naman. Ngayon ang piyesta, hindi ba? Mainam na ang mauna at nang makarami. Grabe, pagkain na naman ba yan? Naku mahal, magtigil ka. Kapag ikaw ay nag-LBM talagang iiwan kita kahit sa gitna pa ng daan. Wala namang ganyanan, mahal. Niutot ko nga, hindi mo pa naaamoy. Pupu pa kaya? Ang bastos ng bibig mo ah. Itiko mo kaya yan. Kakain tayo eh. Niloloko lang naman kasi kita. Oo nga pala, may nakita akong bagong dating kanina, kausap ni Sofia. Kaso lang narinig ko, ang yabang magsalita. Sino kaya yun? Yung tsabe ba? Alon-alon ng buhok? Si Ate Annie yun. Kalahok daw sa paligsahan mamaya. Ibig sabihin, chef pala yun? Yun ang sabi. Bumaba kasi ako kagabi kaya nakilala ko ang babae. Iniwan ko na nga lang sa kalagitnaan ng pag-uusap namin eh. Mayabang nga kasi.
Halata naman eh. Ipinagmamayabang niya na kinatatakutan siya ng ibang mga kilalang chef sa Maynila. Talaga? Sinabi niya yun? Oo, narinig ko eh. Ayoko pa naman sa lahat ay yung mayabang. Kaya nga sa tingin ko, hindi kami magkakasundo dahil alam mo naman na ayaw ko sa mga taong matataas magsalita. Tipong Diyos na ang tingin sa sarili nila. Naiintindihan kita, mahal. Huwag mo nalang pansinin. Hayaan mo na at makakarma din ang babaeng yan. Karma agad? Sabi ko lang naman hindi ko gusto ang ugali niya, pero hindi naman kami magkaaway. Sa bagay, hayaan mo at kapag ako nakapansin sa kanya, ilalayo kagad kita. Napangiti ako sa simpleng sinabi ni Jared. Buti pa siya, iniiwas talaga ako sa gulo. Ilang beses ko nang napatunayan yun, kahit nga sa Maynila. Kapag sa tingin niya ay may tensyon nang nagaganap, inilalayo na niya ako kaagad sa karamihan. Mas mabuti na raw ang umiwas kesa umaatake sa gulo. Tuloy nang umalis na kami ng bahay, hindi na kami nakapagpaalam sa bisita ni na Ate Sofia. Magkasama pa rin kasi kaming tatlo papunta sa plaza. Marami ng tao nang dumating kami roon. May nagkakasiyahan, may abala sa pagtitinda at may mga naghahanda sa mga mesang gagamitin ng mga kalahok sa paligsahan. Ang daming tao! Baka mamaya mawala ka, mahal ha. Humawa ka lang sa kamay ko. At umandar na naman ang kakornihan mo. Sofia, may gwapo oh. Nasaan? Wala na, tumakbo na. Natakot yata sa'yo. Aba, loko kang lalaki ka. Tama na nga yan, nagtatalo na naman kayo eh. Paano, kontrabida talaga tong si Jared eh. Oh, ano bang ginawa ko? Masama bang makakita ng gwapo? Mahal, dapat kasi tinawag mo ang pogi para naman makita sana ni ate. Sayang, wala tayong maireto sa kanya. Uy Charlotte ha, nahahawahan ka na ng kasintahan mo. Pareho na kayong kontrabida sa buhay ko. Hindi naman ate, mas masaya lang kasi kapag masaya din ang love life mo. Ay nako, ayoko nga sa lalaki. Sayang lang ang oras ko sa kanila. Ayaw mo sa lalaki pero nakikipaglapit ka sa akin. Hoy, kutong lupa, hindi ako nakikipaglapit sa'yo ha. Binabantayan lang kita at baka maiskuran mo ang pinsan ko ng sapilitan. Ang sama mo naman sa akin, Ate Sofia. At sino naman ang nagsabing pwede mo na akong tawaging ate? Hindi pa kayo kasal ng pinsan ko, no? Malapit na, pangako yan. Pagmamayabang ni Jared. Ang totoo niyan, nagpaparamdam na siya sa akin na gusto na niyang lumagay sa tahimik. Ako lang ang hindi pa makapagdesisyon dahil marami pa akong gustong gawin sa buhay. Kapag natali na kasi ko sa lalaki, baka hindi na ako makagawa ng mga bagay na lubos kong ikasisiya. Tumikhim na lamang ako para wag pansinin ang napag-usapan namin. Hinawakan ko sa siko si Jared at bumulong. Huwag ka na ngang makipagtalo kay ate. Ang mabuti pa, ihanda mo na yung sarili mo. Pipili ka ng mesang kailangan mong pwestuhan para makalantak. Kung sino ba ang kaanak o malapit sa inyo, hindi pwedeng lapitan? Siyempre, nasa sayo yun. Pero hindi kasi yun ang pinagbabasihan. May mga judge pa rin na kailangan tumikim ng putahe. Kung sino ang pinakamasarap magluto, siya ang mananalo. Ayun nga lang, dagdag points kung dudumugin ng mga pagkain sa mesang pinaglalagyan ng mga pagkain ng tagapagluto. Ganun pala. Sana mapili natin ang pinakamasarap. Paano si Ate Annie? Sabi niya sigurado na raw ang panalo niya. Masarap daw kasi siyang magluto. Sus, wag niyong pansinin ng babaeng yun. Masyadong mayabang. Ay, bakit ka natawa? Kasi pareho tayo ng impresyon tungkol sa kanya ate. Hindi ko rin gusto ang ugali niya mayabang. Dati na talaga siyang mayabang. Sa katunayan, sinasakyan ko lang naman ang pakikipag-usap niya sa akin eh. Hindi ko gusto ang panlalait niya sa ibang tao na para ba talagang wala siyang kapalpakang nagawa ni minsan. Akala ko talaga close kayo ng bisita ng mama mo. Obligado lang talaga akong pansinin siya at kausapin dahil magkaibigan ng nanay niya at mama ko. Wala naman akong magagawa. Kapag hindi ko siya kinausap, baka maparatangan pa akong masama ang ugali. Ibig bang sabihin yan ate, makakapili kami ng chef na talagang gusto namin? Oo naman, hayaan yung matalo ang babaeng yan no.
Dahil sa sinabi ni Ate Sofia, nagtawanan kaming tatlo. Tuloy na patingin kami sa paligid. Mas dumoble pa ang dami ng tao sa plaza. May magpapamilya, magkasintahan, magkapatid at magkakaibigan. Lahat ay nananabik sa matitikman nilang pagkain. Bago pa magsimula ang paligsahan, pumuwesto na ang mga kusinera sa nasabing entablado. Ipinakilala sila pa isa-isa sa mga nanonood sa kanila. Puno naman ng kumpiyansa sa sarili na kumaway si Ate Ani sa amin. Kaya plastikan man, napilitan kaming mag-cheer para sa kanya. Mukhang kahit saan na talaga ilagay ang babaeng yan, makapal na talaga ang mukha. Jared! Tumahimik na kayo, magsisimula na. Sino kaya ang mananalo ngayon? Doon ako sa kahit hindi manalo basta hindi mayabang. Ako naman gusto ko yung masarap. Ay bahala kayo, basta ako masaya na sa kakanin at desserts. Aba, yan ang hinahanap ko at binabalak na gayahin. Ay nako ate, buti sana kung marami tayong pera no, para naman magkakaroon tayo ng budget sa mga ganyan. Mukhang mamahalin kaya lahat yan. Ayos lang kung mamahalin, ang mahalaga masarap. Sa bagay. Nagsimula na ang paligsahan ng pagluluto. Naging abala ang mga kusinera sa mga sumunod na oras, kabilang na si Ate Ani. Maging sa kanyang paggalaw, may bahid pa rin ng kayabangan. Hindi ko talaga gustong ipakita sa kanya ang aking suporta, kaya naman sa ibang mesa ako naglakad-lakad. Sa isang dako ng plaza, may namataan akong pulubi. Natatakam din siya sa patingin-tingin sa mga masasarap na pagkain. Napangiti na lamang ako. Wala namang nagbabawal sa mga pulubi na makisalo sa kasiyahan dahil lahat naman kami pwedeng kumain. Makalipas ang ilang oras, nakalatag na ang kanilang mga nilutong pagkain. Hindi naman gaanong nahirapan ng mga kusinera dahil may mga alalay naman sila. Gayunpaman, hindi sila mapakali habang isa-isang tinitikman ng mga hurado ang kanilang putahing inihanda. Sa 5 sumali sa patimpalak, isa lamang ang nanalo, si Ate Ani. Kalaunan, inanunsyo na ng alkalde na pwede nang kumain at magsalo-salo ang lahat. Lumapit ako sa isa sa mga mesa at doon dumampot ng masasarap na ulam. May dessert din at iilang kakanin. Sumunod naman sa akin si Jared, kasama si Ate Sofia. Dinumog ng mga tao ang nilalatag na pagkain ni Ate Ani. Kasama ng lumapit ay ang pulubi. Tuwang-tuwa ang babae nang makita ang samot-saring putahe. Sinamaan naman siya ng tingin ni Ate Ani. Hala, ang daming pagkain. Kain tayo. Ay, teka lang, bawal ang pulubi sa salo-salo. Sino ba'y sabing bawal? Kakain ako. Kumakain nga kayo eh. Hindi pwede. Ang dungis mo. Ang baho pa. Mandidiri ang mga tao sa'yo. Huwag kang madamot. Hindi mo naman gastos to ah. Kahit na. Umalis ka na sabi. Aray, bakit mo ako tinulak? Umalis ka sabi dito. Hindi ka nababagay sa kasiyahang ito. Dahil sa narinig, hindi ko nagustuhan ang kanyang ginawa. Lalo pa at tinulak niya ang kawawang ginang dahilan para matumbang babae sa lupa. Kaagad ko siyang dinaluhan sabay tumingala kay Ate Ani. Bakit mo siya tinulak? Nagtatanong ka pa, alam mo naman pulubi siya. O ano ngayon? Porket marungis na siya, pwede mo nang ipagtabuyan ng ganyan? Ang sama mo naman. Bakit mo ba ako ipinapahiya? Hindi mo ba ako kilala? Ako lang naman ang pinakamagaling na kusinera sa bayang ito. Wala akong pakialam, kahit anak ka pa ng kung sinong konde. Wala kang karapatang hamakin ng iba, lalo na kung mas nakabababa pa sa'yo. Dala siguro ng pagkainis niya sa sagot ko, sinugod niya ako. Nakipagsabunutan siya sa akin sa kabila ng kabiglaanan ni Jared at Ate Sofia. Mabilis silang umawat at sinubukang hilahin ang kamay ni Ate Ani na nakahawak sa buhok ko. Pero talagang kay higpit niyang humawak. Tuloy nagawa kong ipihit ang aking ulo sabay abot ng aking kamay. Siya naman ang aking sinabunutan bilang ganti, dahilan para magkagulo ang mga tao. Ilan sa kanila ay tumabi at pinaubaya kami sa mga nakabantay na tanod. Ani, ano ba? Bitiwan mo ang pinsan ko! Hindi ako papayag. Walang yung babaeng yan. Ipinahiya niya ako. O ano ngayon? Ipinagtatanggol lang naman niya ang kawawang pulubi na tinulak-tulak mo. Ano bang pakialam mo? Sa ayaw kong mahaluan ng marungis sa tao ang nakalatag kong mga niluto. Hindi ko alam na mapanghusga ka pala.
Oo, at mapagmataas pa. Mayabang na kusinera yan, ate. Anong sabi mo? Teka lang, pakibitawan ang buhok ng kasintahan ko. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo, Aling Ani? Ang tanda nyo na pero pumapatol kayo sa bata. Ang lakas ng loob niyong pagsabihan ako, kayo naman ang mga mapanghusga. Saang banda ka namin hinusgahan? Ikaw nga ang nangaapi ng pulubi. Bakit sa tingin mo ba ganun ka nakasikat para igalang ng sino man? Oo, karapatan kong maigalang. Isa akong chef. At kung hindi dahil sa akin, hindi makakatikim ng masasarap na pagkain ng mga ignoranteng tao dito sa probinsya. Ang totoo niyan, gusto kong gumanti. Hindi pa nawawala ang hapdi sa aking anit na dulot ng pananabunot sa akin ng bisita ni Ate Sofia. Kaso lang, naunang tumayo ang pulubi at inalalayan ako. Maya-maya pa, nagulat ako nang ngumiti siya sa akin. Huwag kang mag-alala. Tuturuan natin siya ng leksyon. Paano po? Ako ang bahala. Sisiguraduhin natin na hindi na siya makakapagmayabang sa estado niya oras na dumating ang aking parusa. Teka lang po, Ali. Ano pong gagawin niyo? Basta, hayaan mo lang ako. Sa labis kong pagkagulat, umusal ng ritual ang ginang na ikinakunot ng aking noo. Hindi ko kasi maintindihan ang ibig sabihin nun. Basta mga lingwaheng madalas kong marinig sa mga palabas, yung nag-oorasyon para sa ikasisira ng iba. Maya-maya pa, kinabahan ako nang makitang kanya-kanya sa pamimilipit ng tiyan ng mga tao. Hindi naman lahat, pero yung mga nakakain ng nilutong putahe ni Ate Ani. Nagulat ang ilan sa amin at naibaling ang atensyon sa kanila. Tuloy, hindi ko nagawang gumanti nang makitang isa-isang sumukang mga tao. Nang makita namin ang mga sinuka nila, mas lalo kaming kinilabutan. Sumuka sila ng ipis. Anong nangyayari? Isa itong kababalaghan. Kailangan nating humingi ng tulong. Teka, at aalalayan ko ang iba. Bakit ganun? Ano bang meron sa mga nilutong pagkain ni Ate Ani? Bakit sumama ang pakiramdam ng karamihan? Baka may hinalo siyang kakaiba. Anong ginawa mo, Ani? Wala akong ginawa. Ano ba? Bakit niyo ako pinagbibintangan na parang ako ang kriminal? Wala kang ginawa? Bakit nagkasakit ang mga tao? Ikaw ang may kasalanan nito. Tama, may kasalanan ng babaeng yan. Isa siyang mambabarang. Nahihibang ka na ba, Pulubi? Hindi totoo yan. Huwag ka nang magkaila. Ikaw lang naman ang may lakas ng loob na gawin ito sa amin. Kita mo naman ang mga tao. Ipis at uod ang sinuka nila. Kung ako talagang may kasalanan, bakit hindi ka pa nagkakasakit? Tanga ka ba? Hindi naman siya nakakain ng niluto mo eh. Tinulak mo nga siya eh. Bakit hindi ko siya itutulak? Ang baho niya. Kasing sama pa ng itsura niya ang pananamit niya. Aba, pasalamat nga kayo eh. Natikman niyo ang mga pagkain kong first class. Paano na lang kung hindi ako naimbitahan dito? Marahil, ignorante pa ang mga tao ngayon sa bawat putaing naihain ko. Pasmado talaga yung bibig mo, no? Imbis na tumulong ka na lang sa mga tao, ganyan pa ang mga sasabihin mo. Tama na nga yan. Kanina pa kayo nagtatalo eh. Nagkakagulo na nga eh. Paano yan, ate? Anong gagawin natin? Huwag kayong mag-alala. Parating na ang ambulansya. Tumabi kami nang lumapit ang iilang nurse at mga kawani ng barangay. Pinagtulungan nilang dalhin ang mga biktima sa ambulansya. Ilan naman sa mga taong nakasaksi ng pangyayari, lalo na ang mga kaanak ng nakalaban ni Ate Ani sa paligsahan, ay galit na sininghala ng babae. Sabi nila siya ang salot, siya ang mambabarang, may dalang sakit sa mga tao. Nagtumanggi si Ate Ani sa paratang ng mga tao at galit na hinarap ang Pulubi. Kasalanan mo to, hayop kang babae ka! Ang mga mapagmataas, marapat lang na magdusa. Walang mararating ang mga taong mayayabang. Sila ay mananatiling nasa ibaba at hindi kailanman makakarating sa tuktok ng kaligayahan. Ang dami mong satsat, tanda. Alam kong ikaw ang may kagagawa ng kaguluhan. Bilis na at pagalingin mo sila. Ikaw lamang ang makapagpapagaling sa kanila, iha. Baliw ka ba? Anong akala mo sa akin, mambabarang? Ikaw ang dahilan kung bakit sila nagkasakit. Kahit dalhin mo pa sila sa ospital, hindi sila gagaling. Hindi sila babalik sa dati. Mas lalo lamang silang manghihina hanggang sa tuluyan na nga silang mamatay.
Dahil sa narinig, karamihan sa mga tao ay nangangalit ang mga bagang na kinuyog si Annie. Tuluyan nang nagkagulo ang mga tao at nawasak ang kasiyahan. Lahat ng kaanak ng nakakain ng nilutong putahe ay kinuyog si Ate Annie. Wala kaming nagawa kundi ang tumabi at wag nang makialam sa takot na baka mag-stampede sa aming kinaroroonan. Ang babaeng pulubi naman, mabilis na umalis sa plaza. Sinubukan ko pa siyang hanapin pero hindi ko na siya maabot pa ng aking tanaw. Isa sa mga nagsuka ang dalawang kasambahay ni na Ate Sofia. Nag-aalala nilang dinala sa bahay ang mga ito dahil paliwanag ng matandang pulubi, hindi doktor ang makakapanggamot sa dalawa kundi isang albularyo. Kinikilabutan ako. Anong mangyayari sa kanila, ate? Huwag kang mag-alala, pinsan. May nakatira namang albularyo malapit sa bukana. Ipinatawag na ni mamang lalaki. Kailangan lang natin tulungan muna ang iba pang malubha para naman medyo bumuti ang kanilang pakiramdam. Simulat sa pool ngayon lang talaga ako nakakita ng mga taong tinamaan ng barang. Totoo ba talaga ito? Totoo, mahal. At naniniwala ako sa mga ganyan. Hindi basta-bastang taong makakagawa ng ganitong sumpa, lalo na't kaagad na naaapekto ng mga taong damay lang sa kaguluhan. Magaling na albularyo ang nakuha ko. Huwag kayong mag-alala at kaagad silang gagaling. Wala kaming nagawa kundi pagmasdan ng mga taong nahihirapan na sa pagsusuka. Gusto kong maiyak sa kanilang sitwasyon. Halos mahirapan na sila sa paghinga. Marami na rin silang sinukang insekto na sa labis kong pagkasindak ay buhay at nagsisigapangan pa. Mabuti na lang dumating kagad ang albularyong pinakuha nila sa bayan. Kaagad na inasikaso ang ilan sa mga napuruhan at tinawas. Dala ng matinding kuryosidad, nakisilip ako at pinagmasdan ang ginawa ng matanda. Nakita kong abala ang albularyo sa pagpapatayo ng itlog sa isang bato. Gusto ko tuloy matawa. Anong klaseng pagtatawas bang ginagawa ng lalaki? Posible bang tumayo ang itlog? Natutumba naman talaga ito kapag pilit na pinatatayo. Makalipas ang ilang saglit, inanunsyo ng albularyo na nabarang nga ang mga kasambahay ni na Ate Sofia. May nakasalamuha silang mambabarang kanina, kaya gayon na lang ang paglayo nila kay Annie, na noon ay napilitang manahimik sa isang tabi. Maya-maya pa, lumapit sa akin si Jared at inakbayan ako. Kawawa naman sila, ano? Oo, kung tutuusin nadamay nga lang sila sa pagkasalbahe ni Annie. Akala ko ba ate ang tawag mo sa kanya? Dati yon, pero nang sabunutan niya ako nawalan na ako ng galang sa kanya. Mahal. Naku, kilala ko na yung mga tingin na yan pero wag mo akong pipilitin, mahal. Ayoko makipagbati sa mga taong mayayabang at walang awa sa mga tao sa paligid niya. Tama bang tawagin niyang ignorante ang mga tao? Kung ako lang talagang direktang tinawag niya ng ganun, naku talagang sasaktan ko siya. Mahal, mga bakasyonista lang tayo dito. Wag namang ganun. Isa pa, nagsimula lang naman ang gulo ng ipagtabuyan niyang pulubi sa plaza Yung pulubing tinulak niya? Oo, nakita kong ginawa niya. Pero mas nagulat ako nang makitang may kakayahan ng ginang. Alam mo bang umuusal lang siya ng ritual at nagkasakit na ang mga tao? Talaga? Nakita mo ang ginawa niya? Oo, mahal. Hindi kaya mambabarang ang babaeng yun? Yan ang kailangan nating malaman. So ano, lalabas pa ba tayo? Oo naman, habang abala pa sila. Total naman, hindi tayo hahayaang makailam ni Sofia. Sa bagay, tama ka naman. Halika, magpaalam na muna tayo. Hindi na kailangan. Talagang hindi ko kayo hahayaang sumali sa gulong nilikha ni Annie. Baka madamay pa kayo. Ubusin niyo na muna ang oras sa pagpasyal. Pasensya na kung hindi ako makakasama. Babawi na lang ako sa susunod. Ate, narinig mo bang pinag-usapan namin? Ang narinig ko lang ay yung magpapaalam kayo sa akin. Hindi nyo naman kailangang isama ako Kailangan ni mama ng tulong, kasama ang mga utusan namin sa nasaktan sa kaguluhan kanina. Sige po ate, aalis na kami. Jared, ikaw nang bahala sa pinsan ko ha? Sige, ako nang bahala. Aalis na kami. Ingat kayo. Namasyal kami ulit sa plaza. Habang naglalakad, namataan namin ang ilan sa mga chef na nag-uusap-usap sa isang bahagi ng ginawang entablado. Kasama nila ang alkalde, kaya nagpasya kaming lumapit ng aking kasintahan. Anong gagawin mo, mahal? Itatanong ko lang kung ano ba talagang nangyari kanina at kung kilala nilang matandang nakainkwentro ni Annie kanina. Ang problema, sasabihin kaya nila?
Baka naman hindi nila kilala ang ginang. Susubukan lang naman natin magtanong eh. Sana may makausap tayong literal na magtuturo sa atin sa ginang. Sigurado yan. Lumapit nga kami sa nagkukumpulan at nakiusyoso sa kanilang usapan. Napag-alaman namin na matagal na palang pagala-gala sa lugar na ito ang pulubi, pero wala namang nangyayaring kaguluhan. Sadyang hindi lang maganda ang naging trato ni Ani sa kanya kaya nagkagulo kanina. Sa katunayan, nagawa pang laitin ng mga tao ang kaibigan ni Ate Sofia dahil sa klase ng ugaling meron ng babae. Tungkol naman sa biglang pagsusuka ng mga tao, walang nakakaalam sa lagim na posibleng pinagmulan. Sa dami ng hinuha ng mga tao, wala man lang tumama ng sagot. Pero ako, alam kong may kinalaman ng matandang pulubi. Dahilan para matuntun namin kinalaunan ng kanyang tinutuluyang bahay. Isang kubo na nasa masukal na kakahuyan ang itinuro ng mga napagtanungan naming mga bata. Luma na ang bahay pero halatang matibay. Wala namang bakod kaya malaya kaming lumapit sa may pinto. Mahal, talaga bang kakato ka dyan? Oo naman, hindi ba kailangan nating malaman sa ginang kung ano ba talaga ang tunay na dahilan ng pagkakasakit ng mga tao sa plaza? Paano kapag tayo naman ang kanyang sinaktan? Umasa na lang tayo na hindi. Wala naman tayong ginagawang masama eh. Pero baka ibang maging interpretasyon niya. Wag naman sana. Sakali man, humingi na lang din tayo ng paumanhin. Sige, paano? Ikaw na ba ang kakatok? Oo, ako na. Kaagad akong kumatok sa pinto. Sa tingin ko naman ay may tao, kahit na sarado ang pinto. May naririnig kasi akong yabag sa loob ng bahay. Maya-maya lang, pinagbuksan kami ng pinto ng kung sino mang nasa loob. Kagaya ng aking inaasahan, bumungad sa aming harapan ng matandang pulubing nakita namin sa plaza. Sa pagkakataong ito, maayos na ang kanyang itsura. Malinis na at nakikita ko na ng malinaw ang kanyang muka. Masungit na tinignan kami ng ginang. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Pasensya na po kung naistorbo namin kayo, Aling. Pauling, yun ang pangalan ko. Ikinagagalak po naming makilala kayo ng aking kasintahan, Aling Pauling. Nag-aalala kasi ako sa ginawang pagtulak sa inyo ng kaibigan ng pinsan ko Natumba kayo sa lupa. Ayos lang po ba kayo? Kakaiba ka, Iha. Sa dami ng tao sa lugar na yon, ako pa talaga ang inalala mo. Sa pagkakatanda ko, ikaw ang sinabunutan ng babaeng yun. Tama nga po kayo. Ako nga po pala si Charlotte. Ang kasama ko naman po si Jared, kasintahan ko. Huwag po kayong mag-alala. Okay lang po ako. Nagawa ko naman ng paraan na makawala sa babaeng na nabunot sa akin Ang yabang niya. Hindi siya marunong magsalita ng may halong pagpapakumbaba. Lahat na lamang ng sabihin niya ay may bahid ng pagiging mapagmataas. Huwag niyo po sanang mamasamain, pero kasabay po kasi ng pagtatalo namin doon dahil sa ginawa niya sa inyo ay nagkasakit ang mga tao. May kinalaman po ba kayo sa pangyayaring yun? Tumuloy kayo. Dito tayo sa loob ng bahay mag-usap. Naku, maraming salamat po. Pero dito na lang po kami. Mahal, hayaan mo na. Pumasok na tayo para marinig ang mga paliwanag niya. Pero... Huwag kayong mag-alala. Hindi naman ako mananakit. Sige na, mahal. Halika na para makausap na natin si Aling Pauling. Walang nagawa si Jared kundi ang sumunod sa akin papasok ng bahay ng matanda. Maaliwalas naman ang paligid. Wala akong kalat na nakikita pero may mangilan-ngilan siyang nakadisplay na mga manika. Yung manikang laruan ng mga batang babae. Bawat isa sa kanila may mga pangalan. Nainganyo tuloy akong hawakan ng mga yun. Kaso lang nakita ko ni Aling Pauling. Huwag mong hahawakan ng mga yan. Hindi mo pwedeng pakialaman ng mga manika. Pasensya na po, Aling Pauling. Naaliw kasi ako sa kanilang mga itsura Pero bakit po may mga pangalan? Oo nga po. Saka para silang tatay at mga anak. Sa tingin ko, magkapatid ang dalawang manikang bata. Tama ka, iho. Sila ang aking mga pamilya. Ang aking asawa at 2 anak. Naging manika po ang pamilya niyo? Hindi, iha. Sila ang nagre-representa sa aking pamilya. Nasaan po pala sila? Wala na sila, iha. Namatay sila 2 taon na ang nakararaan. Pasensya na po.
Hindi po namin alam. Ikinalulungkot po namin ang nangyari. Ayos lang iho. Hanggang ngayon naman hindi pa ako tumitigil sa paghahanap ng hustisya. Namatay ang aking pamilya dahil sa mga taong kagaya ni Annie na ang tanging alam sa buhay ay magyabang pero hindi iniisip na ang kanyang sinisilbi sa amin ay mga pagkaing nakakalason at kulang sa impormasyon ng pinagmulan ng putahe. Hindi ko po akalaing ganun pala ang nangyari sa pamilya ninyo. Marahil, nagtataka kayo kung ano ang aking ginagawa sa plaza. Hindi ako nagpunta ron para makikain. Nagpunta ako ron para magbigay ng lagim sa mga taong mayayabang at hindi marunong magpakumbaba. Halimbawa na lang, sa mga taong nagkasala sa akin. Sila ang aking hinahanap sa kumpulan kanina. At nakita niyo po si Annie? Hindi ko siya binalak na isama sa aking paghihigantihan. Kusa siyang lumapit sa akin. Kung talagang nais niyang masiyahan ang kapwa, hindi niya sasabihin ang mga katagang yon sa mga tao. Itinulak niya ako kaya ako nagalit. Ang mga kagaya niyang mataas ang tingin sa sarili ay dapat lang na pinarurusahan sa mga bagay na hindi niya inaakala. Gagaling po ba ang mga taong nagkasakit? Oo naman. Ang ibinigay kong sumpa sa kanila ay panandalian lamang. Hindi ito yung tipong mararatay sila sa kama hanggang sa sila ay mamatay. Nakakaawa po sila, Aling Pauling. Wala naman silang kasalanan eh. Alam ko. Pero bakit po sila? Kita mo naman ang reaksyon ng mga tao, hindi ba? Siya ang sinisisi nila. Siya ang kinuyog. Sa kanya magagalit ang mga tao. Sa bagay, ngayon kumpirmado na talagang kayo ang may kagagawan nun at hindi ang pagkaing niluto ni Ate Annie. Paano niyo po nagawa yun? Halika, may ipapakita ko sa inyo ng kasintahan mo. Napilitan kaming sumunod sa kanya sa kwarto na kanyang pinasukan. Dito nakita ko ang dami ng mga garapon at telang nakasabit sa bawat sulok ng silid. May mga manika, mga libro at mga sisidlang sa tingin ko ay mga insekto ang laman. Bigla akong kinilabutan. Mukha namang mabait ang ginang. Paano niya nagagawang maging kalmado at malumanay sa akin kung ganyan may tinatago siyang lihim? Isa siyang mambabarang, kasuklam-suklam na nilalang na gumagamit ng itim na mahika para sa masama niyang hangarin. Ngayong nakita mo na ang aking mga kagamitan, marahil alam mo na ngayon kung sino ako. Hindi niyo naman po kami siguro pinapunta rito para mabarang, tama po ba? Nakakatuwa ka, Iha. Huwag kang mag-alala, hindi ko kayo sasaktan. Mabuti kang tao, ikaw at ang kasintahan mo. May ipapakiusap lang sana ako sa'yo. Ano po yon, Aling Pauling? Wala na sanang makakaalam ng lihim ko. Huwag niyong ipagsasabi kahit kanino ang mga nalalaman ninyo. Makakaasa po kayo, Aling Pauling. Wala kaming pagsasabihan. Totoo po yan. Mapagkakatiwalaan naman po kami. Salamat naman kung ganoon. Kahit papaano, nakaramdam kami ng kaginhawahan. At least alam kong hindi kami magagaya sa mga taong nakikain sa salo-salo sa plaza. Hindi ko maaatim na pagmasdan man lang ang mga taong nagkakagulo para lang maisuka ang kung anumang bagay na nais lumabas sa kanilang bibig. Umuwi kami ni Jared na nagkasundong walang sasabihin kahit na ano. Pinanatili naming lihim ang aming mga nalaman sa takot na baka kuyugin naman ng nakararami si Pauling. Total, magsisilbi na ring leksyon ang pangyayaring ito kay Ate Annie para wag na siyang magyabang paulit. Pagdating sa bahay ni na Ate Sofia, sinalubong niya kami. Salamat naman at nakauwi na kayo. Alam niyo bang mambabarang daw ang may kagagawa ng pagkakasakit ng dalawa nating kapitbahay? Kita niyo na, iba ang may gawa ng pagkakasakit nila, tapos ako ang pinagbibintangan niyo? Bakit hindi ka nila pagbibintangan? Ang yabang mo kasi. Mahal! Totoo naman kung magsalita siya akala niya kung sino siya, tinawag pa niyang ignorante ang mga tao. Totoo naman Bakit kung hindi sila dadalhan ng masasarap na putahe dito, makikilala ba nila kung anong klaseng pagkain yon? Kahit na, wala kang karapatang pagsabihan sila ng kahit na ano. Sino ka ba? Mas lalong wala kang karapatang pangaralan ako. Ako lang naman si Charlotte, pinsan ni Ate Sofia na isa ding tagapagluto, pero hindi naman mayabang. Ikaw, sino ka ba? Talagang pinapainit mo ang ulo ko
Muli nagkainitan kami ni Annie. Naiirita talaga akong tawagin siyang ate, kaya naman hindi na nakapagpigil ang babae. Marahas niya akong sinabunutan. Nag-aalala namang umawat sina Ate Sofia at Jared. Sa pagkakataong ito, hindi na ako basta nagpahila lang ng aking buhok. Gumanti na ako sa kanya at nakipagsabunutan na rin. Sina Auntie naman na mama ni Ate Sofia ay sigaw na ng sigaw na awatin daw kami pero ayaw kong paawat. Sa katunayan, galit na galit ako kay Annie. Talagang pinangangalandakan niya ang kanyang pagiging mayabang dahil hindi siya nagpatinag. Maya-maya pa napaghiwalay nila kami. Ano ka ba naman, Annie? Sumusobra ka na. Pati pinsan ko hindi mo na sinasanto. Ang tagal ko nang nagpupunta rito Kayong pa may naglakas ng loob na kalabanin ako? Teka lang Ate Annie, wala namang kumakalaban sa'yo eh. Ikaw tong masyadong maruming mag-isip. Para sa'yo, lahat ng sinasabi at ginagawa namin ay paggutya sa pagkatao mo. Pero sana naman mahiya ka. Hindi ka namin pinakikialaman. Nilait-lait mo ang mga tao, tapos ngayon may kinahaharap kang konsekwensya, magagalit ka? Anong klaseng tao ka kung ganun? Hindi ako ang may kagagawa ng kaguluhan sa nayon. Kagagawa nito ng mambabarang. Yun ang sinabi sa akin ng albularyo. Bakit kaya namigay ng karamdaman ng mambabarang? Hindi ba dahil sa'yo? Kasi nang api at nanulak ka ng kawawang pulubi sa bulwagan. Ano bang malay mo kung may nakakita pala sa ginawa mo? Hindi ito nagustuhan at pinarusahan ka. Ngayon nagmamalaki ka pa? Dahil sa narinig ay muli na naman sanang dudumog sa akin si Annie pero napigilan na siya ni Ate Sofia. Sa katunayan, sila ang nagtalo nang magpasya si ate na pauwiin ng bisita. Wala namang nagawa si Annie kundi ang padabog na sinamsam ang kanyang mga kagamitan pero ayon sa kanya, hindi pa siya uuwi. Isang malaking kahihiyan daw sa pamilya ni Ate Sofia kung malalaman ng mga tao na sa ibang lugar siya mananatili kahit ang dapat sana ay sila ang nag-aasikaso sa kanya. Sa galit naman ni Ate Sofia, halos kalad ka rin pa niya palabas si Ate Annie at walang nagawa si Auntie para pigilan siya. Ayos ka lang, mahal? Oo naman, ayos lang ako. Pasensya ka na kung hindi ako nakinig sa'yo Nadamay ka patuloy sa pag-aawat sa akin. Ayoko lang kasi na ipagpatuloy ni Annie ang pagmamayabang niya Siya na nga ang may kasalanan, matapang pa rin siya. Hayaan mo na. Hindi na din naman magtatagal dito si Annie. Pinauuwi na siya ni Auntie. Salamat naman kung ganun. Mas mabuti na rin yun para matigil na kahit papano ang masasama niyang pananalita. Bilib nga ako sa'yo Kasi kahit sinabunutan ka na, kalmado ka pa rin. Masakit na nga ang anit ko Magiging hysterical pa ba ako? Siyempre, kailangan kong maging kalmado nang sa gayon magawa kong mabawi ang hinihila kong buhok. Sa bagay, tama ka naman. Oo nga pala, kumusta na kaya mga kasambahay ni na Sofia? Oo nga hindi na natin sila nakamusta. Halika puntahan natin sila sa kwarto nila. Natuwa kami nang makitang okay na ang dalawang kasambahay ni na Ate Sofia. Kahit papaano, nabawasan pang lalo ang aming alalahanin. Buong akala ko, maririnig ko pang walang humpay nilang iyakan at ungulan. Pero maayos na silang nagtatrabaho na para bang walang anumang nangyari. Nagpapasalamat pa ang dalawa sa kabutihang loob na pinakita namin sa kanila dahil inalalayan namin sila na makauwi sa halip na pandirihan. Tinapik ko na lamang ang balikat nilang dalawa. Sinabi ko sa kanila na kahit sino naman basta nangangailangan may lalapit para tumulong. Lumipas ang 2 araw, naging maayos naman ang nalalabing selebrasyon ng piyesta. Namasyal kami at namili ng mga souvenirs sa tindahan, kumain ng mga kilalang kakanin at namasyal sa magagandang taniman na meron sa bayan. Kinahapunan, nagmimerienda kami ni Jared sa veranda nang humahangos na dumating si Ate Sofia. Ate, saan ka galing? Galing ako sa plaza, pinsan. Alam mo ba, usap-usapan ngayon si Annie sa bayan. Normal lang yun, ate. Kahit sino naman talagang sisikat oras na may ginawang hindi kaaya-aya sa kapwa. Tama, saka marami kaya ang galit sa kanya. Iba ito. Ano bang nangyari, ate? Biglang nagkasakit si Annie. Ayon sa mga nakakita, nagutom na lang daw ang babae at kinain na lang bigla ang lupa. Nagutom siya at kumain ng lupa? Ibang klaseng karamdaman naman yata yun. Hindi ba, mahal? O baka naman palusot lang yan ni Ate Annie para puntahan natin siya. Totoo ang sinasabi ko, Jared. Kinain niya ang lupa at dinurog ang mga bato. Hindi ko nga alam paano niya nagagawa yun
Ano? Mapera naman si Ate Ani, hindi ba Ate Sofia? Bakit kailangan niyang gawin yun? Tsaka bakit lupa? Nagpapapansin ba siya? Iba ito. Mukha daw kasing wala sa sarili si Ani. Lutang at kung ano-ano na lang daw ang nakikita. Hindi naman siya mukhang baliw kanina. Pero bakit siya biglang nagkaganoon? Sigurado may kung sinong gumamit ng itim na mahika para mangyari yun. Ang mambabarang na siyang dahilan ng pagkakasakit ng mga tao sa plaza, baka may kinalaman siya. Baka pinarurusahan niya si Ani. Hindi na ako magtataka, ate. Masyadong masama ang ugali niya eh. Dapat lang na magdusa siya paminsan-minsan para naman magtanda siya at malaman niyang mali ang ginagawa niya. Hindi naman talaga dating ganyan si Ani eh. Nagsimula lang yan nang siya man ay naging biktima ng kayabangan ng iba. Napahamak ang kanyang nag-iisang kapatid dahil sa yabangan sa paligsahan ng karera kung sino ang pinakamabilis magpapatakbo ng kalabaw. Malaki ang pusta ng mga mayayaman kaya napilitang sumali ang kapatid niya. Sakitin kasi si Ani noon. Mahirap lang ang buhay kaya kailangan nilang dumiskarte. Malas lang dahil habang pinapatakbo niya ang kanyang kalabaw sa putikan, 2 bata at isang lalaki na sa tingin namin ay ama nila ang napahamak at namatay ng masungayan nito ng kalabaw. Diyos ko, parang may pagkakahawig ito sa kwento ni Aling Pauling. Ha? Sino si Pauling? Siya po ang matandang pulubi na nakatira sa kagubatan, Ate Sofia. Pasensya na kung hindi namin sinabi sa iyo ang tungkol sa kanya. Natakot lang talaga ako na baka masamain mo ang paglihim namin. Matagal na kasi kung may hinuha na siyang may kagagawan sa pagkakasakit ng mga tao, kaya hinanap namin siya ni Jared. Hindi naman ako nagagalit eh. Pamilyar kasi sa akin ang pangalan na Aling Pauling na yan. Narinig ko na sa labas ng bahay. Ate, hindi kaya siyang asawa ng mag-amang nadumog ng kalabaw na sakay ng kapatid ni Ate Ani? Oo nga ano. Nang makita ni Aling Pauling ang pangungutya ni Ate Ani, naalala niya ang kayabangan ng kapatid nito na naging dahilan ng kamatayan ng mag-aama niya, kaya gumanti siya kagad. Kawawa naman pala si Aling Pauling, hindi naging madali ang pinagdaanan niya. Tama ka ate, pero kung ganyang malubhari naman pala si Ate Ani, kahit masama ang loob ko sa kanya ay hindi ko naman maaatim na hindi siya tulungan. Talagang ipinagmamalaki kita pinsan, kahit nasaktan ka na niya, nagawa mo pa rin siyang kaawaan. Nakalimutan mo na ba ang turo sa atin ni Lola ate? Hindi ba palagi niyang sinasabi na kailangan nating magpatawad? Kahit gaano kabigat ang kasalanan ng taong nagkasala sa atin, kailangan natin silang patawarin nang sa gayon tayo naman ay makausad sa buhay. So paano na? Pupuntahan ba natin si Ani? Silipin natin ang kanyang kalagayan. Sige, pwede naman. Mukhang nasa bahay lang niya si Ate Ani. Kung ganun, ano pang ginagawa natin? Puntahan na natin siya kaagad. Umalis kami ng hapong yon at nagtungo sa bahay na tinutuluyan ni Ate Ani. Hindi ako makapaniwala sa bilis ng karma na dumapo sa kanya. Kitang-kita namin kung paano nagbago ang kanyang anyo mula sa dati niyang itsura hanggang sa isang maputla at sakiting pasyente na. May binayaran siyang tao na mag-aasikaso sa kanya. Ngunit maging ang nasabing tagapag-alaga ay labis siyang pinandidirihan na kahit ang malaking halaga ay kayang tanggihan wag lang magtagal sa paghawak sa kanya. Mapait ng ngiti ang iginawad ng babae sa kanila na naging dahilan ng aking pagtikhim. Ani, nakakabigla ang tagpong ito, pero ano ba ang nangyari sa iyo? Mahabang kwento pero ang matandang pulubing inalipusta at hinama ko noong paligsahan ay may kakayahang bigyan ako ng karamdaman, kaya heto ko ngayon nagdurusa. Pero hindi ba't iisang beses ka lang niyang nakabanggaan? Bakit pinarusahan ka na niya kagad ng ganyan? Ganun ba kalalim ang galit niya sa'yo para bigyan ka ng sakit na halos walang matinong gamot? Dati na kaming nagkasala sa kanila. Ang kapatid ko, hindi siya basta namatay dahil sa disgrasya. Napahamak siya dahil sa kayabangan. Ang masaklap pa roon, maging ang kanyang pamilya ay namatay at hindi man lang namin nadamayan. Ni hindi kami nakahingi ng tawad sa kanya. Patuloy kaming nagmalaki hanggang sa nagawa kong ang iangat ang dati ng mahirap naming pamilya. Mas lalo kong kinamuhian ang mga mabababang tao dahil naaalala ko ang pagkalugmok namin noong araw. Noong nagtagumpay ka sa buhay, hindi mo man lang ba siya hinanap?
Hindi. Bakit ko sila hahanapin? Masyado akong abala sa pagpapalago ng sarili kong karera. Isa pa kung tutuusin ay wala naman akong kasalanan sa kanya. Kahit pa namatay ang kanyang asawa at mga anak sa engkwentro. Ang kapatid ko ang nagkasala sa kanila at hindi ako. Pero nagpakita ka ng kayabangan sa kanya. Ginalit mo siya at pinaalala mo sa kanya ang mga nawala sa kanya nang kutsain mo siya. Aaminin ko, yun ang naging pagkakamali ko. Magsisi man, huli na. Nakaratay na ako. Wala nang lakas para lumapit pa sa kanya. May pag-asa pa, Ate Annie. Kailangan mo lang na matutong maging mapagkumbaba. Matuto kang magpatawad sa mga nagkasala sa'yo. Higit sa lahat, humingi ka ng tawad sa lahat ng taong nasaktan mo at nasagasaan. Alam ko naman na mahirap, pero ito lang ang solusyon para gumaling ka. Ang magbago. Ibig mo bang sabihin, mahahanap ko pa si Aling Pauling? Kilala mo pala siya? Oo naman, kilala ko siya. Sadyang kinalimutan ko lang ang tungkol sa kanya para takbuhan ang obligasyon ko. Kahit kasi namatay na ang kapatid ko, alam kong nagkasala pa rin siya. Hindi naman dapat ipagpasalamat na lang namin ang pagkawala ng buhay ng iba. Hindi ko lang talaga alam kung paano lumapit sa ngayon. Nahihiya ako. Huwag kang mag-alala. Gagawa natin yan ng paraan. Ang mahalaga, gumaling ka lang. Ang dami ng atraso ko sa'yo pero kahit kailan hindi ka man lang nagtanim ng sama ng loob sa akin. Ate, nagagalit talaga ako. Pero malalaki na tayo. Hindi na tayo mga bata na basta na lang iiyak o magsusumbong anumang oras nating naisin. Lagi nating tatandaan. Paslit nga madaling nakakalimot sa nagkasala sa kanila eh. Nakikipagbati pa kagad. Tayo pa kaya. Sabagay, tama ka. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko si Aling Pauling. Sasabihin ko sa kanya na natauhan ka na, na kung pwede, bawiin na niyang binigay niyang karamdaman sa'yo. Ngiti lang ang isinagot ni Ate Annie sa aking sinabi. Dala nang hindi namin siya maiwan sa tinutuluyan niya, nagpa siya sina Auntie at Ate Sofia na isama na lang pabalik si Ate Annie sa kanilang bahay para doon na maasikaso. Hindi ko maiwasang maawa sa kanyang sitwasyon. Isang pambihirang pangyayari talaga na ang tatag at lakas ng isang tao ay kay bilis maglaho kapag nadapuan na ng karamdaman. Ibang-iba na si Ate Annie ngayon dahil 2 araw pa lamang ang nakakalipas simula nang magkasakit siya, naging malala na ang kanyang sitwasyon. Halos hindi na siya makabangon dahil literal na tinanggalan siya ng lakas na makatayo. Ang kanyang balat ay namumula at parabang nagiging manipis. Ang labi niya nanunuyo at nagkasugat-sugat dulot ng pagkain niya ng mga bato. Ano bang nasa isip mo at kumain ka ng bato? Hindi ko alam, basta na lang ako nakalimot sa aking sarili at nahimatay. Kaso lang yung pagkawala ng malay tao ko ay parang may ibang nilalang na sumapi sa akin at siyang kumakain ng bato na inaakala ninyo ay ako. Ibig sabihin wala kang alam sa kung ano-anong pinaggagawa ng katawan mo? Oo, yun ang totoo. Nagulat na lang ako nang magising nang inunguya ko ng mga bato. Siyempre sinuka ko ang lahat ng yun. Kaso lang hindi lahat natanggal ko sa lalamunan ko. May mga naiwan na naging dahilan ng komplikasyon ko sa katawan. Kaya naman nahihirapan ako makabangon ngayon. Dala ng halos butot balat na lang ako. Huwag kang mag-alala. Susubukan naming humingi ng tulong kay Aling Pauling. Hindi ba pinsan? Opo ate, sa katunayan pupunta kami mamaya ron. Hinihintay ko na lang si Jared dahil inaayos niyang mga gamit sa loob ng kotse. Sige, salamat naman pinsan. Sana maging maayos na ang pakikipag-usap namin doon. Sigurado yan ate, mabuting tao naman si Aling Pauling. Naniniwala ako sa kanya. Saglit kaming natigil sa pag-uusap nang dumating naman si Jared. Nagpupunas na lang siya ng mga kamay at inaayos ang kanyang damit. Mahal, okay na ang kotse. Ano, aalis na ba tayo? Pwede naman, mas mabuti nga yun para maaga tayong makarating kina Aling Pauling. Sige, mabuti pa nga. Ikaw Sofia, sasama ka ba? Hindi na muna. Alam nyo naman na busy si Mama eh. Sige na, humayo na kayo. Ako na ang magbabantay kay Annie. Sige po ate, mauna na kami. Mag-iingat kayo ha. Umalis na kagad kami ni Jared para bumalik sa bahay nila Aling Pauling. Laking tuwa namin nang makita siya sa may pinto at tila ba inaabangan ng aming pagdating. Mabuti naman at narito na kayo, iha. Kanina ko pa hinihintay ang inyong pagdating.
Mawalang galang na po, Aling Pauling. Alam niyo po bang sadya namin sa inyo? Para po kasing inaasahan niyo ang aming pagdating eh. Oo, talagang hinihintay ko kayo, Iha. Huwag ka nang magtaka kung paano ko nalaman na pupunta kayo rito. Isa akong mambabarang na maraming kakayahan, kaya kahit ang pagpunta niyo rito sa bahay ay malalaman ko kagad dahil sa ihip ng aura ng hangin. Ang galing naman. May sadya po sana kami sa inyo, Aling Pauling. Hindi ko lubos maisip kung bakit kailangan kayo ang lumapit sa akin. Kayong siya naman ang nagkasala sa akin. Hindi po kasi siya makatayo eh. Kaartehan, bakit ang kapatid niya? Nabali na nga ay nagawa pang gumapang. Hindi ko naman siya binalian ng buto. Hindi ko siya tinanggalan ng paa. Napakaarte niya. Pasensya na po, Aling Pauling. Ano po bang gusto niyong mangyari? Gusto kong magsisi siya. Gusto ko pagdusahan niya ang ginawa niya. Hindi porket naratay na siya, hindi na niya kayang bumangon. Nasa akin ang gamot, oo. Pero dahil pinarusahan ko siya sa pagiging mapagmataas niya, kailangan niyang lumuhod sa lupa. Kailangan niyang magmakaawa. Kailangan niyang magpakumbaba. Nakuha ko na po ang gusto niyong mangyari, Aling Pauling. Huwag po kayong mag-alala. Ipapaabot ko kay Ate Annie ang gusto niyong mangyari. Huwag na muna kayong umuwi. Gusto kong masaksihan niyo ang pagdating ni Annie. Ha? Paano po yun mangyayari? Nandito pa kami. Hindi pa kami nakakaalis. Kinausap ko na siya sa aking isipan. Alam kong nagnanais na siyang pumunta rito ngayon. Napalunok ako sa kanyang sinabi. Alam kong makapangyarihan si Aling Pauling. Pero kung talagang mapapapunta niya rito si Ate Annie, talagang katatakutan ko na siya. Inabala ko ang aking sarili sa pakikipag-usap sa kanya. Si Jared ng mga sandaling yun ay abala naman sa pagtingin-tingin sa bawat gamit na nakakalat sa paligid. Marami kaming nakikitang larawan sa dingding, mga alaala ng nakalipas. Tuloy napatingin ako kay Aling Pauling. Alam kong nangungulila siya sa kanyang pamilya at kung magkakausap man sila ni Ate Annie ngayon, dasal ko sana maging maayos na ang lahat sa pagitan nila. Sana magkaayos na sila at hindi na magkaalitan pang muli. Makalipas lang ang ilang sandali, nagulat ako nang makita si Ate Annie na papasok na sa bakuran. Hirap siyang naglakad at halos gumapang na. Kinabahan naman ako ng husto. Ate Annie? Huwag mo siyang lalapitan. Pero nahihirapan na siya, Aling Pauling. Kailangan ko siyang tulungan. Hayaan mo siya. Mahal, pakinggan mo si Aling Pauling. Kapag tinulungan mo si Annie, para na rin siyang nawala ng tiwala na magbabago pa at magsisisi. Kailangan hayaan mo siya nang mapagtanto ang kanyang mga pagkakamali. Hindi mo siya dapat inaalalayan. Matigas na tugon ng ginang. Wala akong nagawa kundi ang hayaan na lamang si Ate Annie. Nakita ko ang matinding panginginig ng kanyang mga paa na tila ba wala ng lakas dahil nahihirapan ng makahakbang. Mabuti na lang may hawak siyang panungkod na magagamit niya para makaamot ng konting lakas. Kalaunan, nagawa niyang makalapit sa pinto. Literal na paggapang at paghalik sa lupa na nga ang kanyang nagawa. Sobrang nakakaawa, pero hindi nagpakita ng katiting na emosyon si Aling Pauling. Mangyak-ngiyak na tumingala sa amin si Ate Annie. Aling Pauling, patawarin niyo ako. Sana po wag po kayong magalit sa akin. Natuto na po ako sa aking mga pagkakamali. Alam mo bang kahit namatay ang aking mag-aama, ay nakahanda pa rin akong patawarin ka? Ilang beses na tayong nagkikita at kilala mo ko. Pero sa halip na maging mabait ka at mapagkumbaba, hinayaan mong lamunin ka ng pagiging mapagmataas mo. Ginawa mo ang lahat para kasuklaman kita. Nabulag lang po ako ng mga magagandang bagay na dumating sa buhay ko. Hindi ko kailanman iniisip na nasasaktan ko na pala ang mga tao sa paligid ko. Sana po mapatawad niyo ako at ang kapatid ko. Hindi ako mahirap kausapin, Annie, at pinatatawad na kita. Sana wag mo nang uulitin ang kayabangan mo sa ibang tao. Wag ka nang mangungutya ng mas mababa pa sa'yo. Pangako po, gagawin ko ang lahat, magbabago na ako. Hindi ko nahahayaan na may masaktan pa akong iba. Maraming salamat po, Aling Pauling.
Tunay ngang nagbago na si Ate Annie. Napansin kong nagiging mahinahon na siya sa pakikipag-usap sa ibang tao. Marunong na siyang magpakumbaba. Kaya na niyang makihalubilo sa mga tao. Alam na niya kung kailan siya tatahimik o magsasalita ng naaayon sa kanyang komento. Kalaunan, gumaling din ang karamdaman ni Ate Annie. Naglaho na ang pagkahumaling niya sa pagkain ng bato. Nagawa ng doktor ng paraan na maayos ang kanyang kalusugan at bumalik na siya sa pagiging isang kusinera. Sa pagkakataong yun, marunong na siyang umintindi sa mga tao. Hindi na niya kinukutya ang mga mahihirap at pinapakain pa niya ang mga nagugutom. Dito ko napagtanto na anuman ang ating posisyon sa buhay, marapat lang na tayo ay maging mabuti at mapagkumbaba. Sa katunayan, masaya naming pinagmamasdan ngayon si Ate Annie na ipinagluluto ng masarap na putahe ang mga tao. Nakakatuwa, mabait na si Ate Annie at nagawa na niyang makihalubilo sa mga tao. Yan ang mahikang nagagawa ni Aling Pauling. Hindi lahat ng mambabarang ay masama. Ito lamang ang patunay na may mga mambabarang na ginagamit ang kanilang kaalaman para bigyan ng aral ang mga taong nagkamali. Tama kayo dyan. Higit sa lahat, may mga bagay talaga na kailangan nating ibaon na sa limot, kagaya ng pagpapatawad sa nagkasala sa atin. Teka lang Jared, parang may pinariringgang kang iba. Ha? Wala naman ah. Para kasing ako ang pinariringgan mo na magpatawad eh. Ang sabi niya ate, magkaroon ka na kasi ng kasintahan. Patawarin mo na ang ex mo para pareho na kayong makausad. Sinasabi ko na nga ba eh, ako na naman ang babagsakan ng topic nyo ngayon eh. Maghahabulan na sana kami kaso lang biglang lumapit sa amin si Ate Annie. Ano pang ginagawa nyo rito? Kumain na kayo ron. Nagkakagulo na nga ang iba eh, mamaya maubusan kayo. Diyan na kayo, lalamon pa ako. Kanina pa kaya ako nagugutom. Halika na mahal. Oo naman mahal, kailangan subuan mo ako ha. Hindi ako naiinggit sa inyo. Tawanan na lang ang narinig ko mula sa aking mga kasama. Naging maayos din kaming lahat kinalaunan. Kahit papaano, na-enjoy namin ang aming bakasyon hanggang sa lumipas ang taon-taon at palagi na kaming nagpupunta tuwing piyesta. Naging malapit na magkaibigan sina Aling Pauling na noon ay hiniling na namin na itago ang kanyang kaalaman sa pambabarang at naging tindera na lamang ng mga gulay. Si Ate Annie naman, huli naming balita ay nakabili ng pwesto sa bayan at nagtayo ng karinderya kung saan siya pa rin ang pangunahing kusinera. Salamat sa Panginoon, naging maayos naman ang takbo ng lahat at hanggang ngayon ay ginagabayan pa rin kami ng poong may kapal. Sa susunod na buwan, piyesta na naman. Sisiguraduhin kong makakasalo ulit kami ni Jared na ngayon ay asawa ko na sa salo-salo sa plaza. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Naway kapulutan ninyo ng aral ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.